2 games sa mga nakakalulang nilaro nitong batang ito na si Meow Meow. Grabe, pag-aralan po natin. Unahin natin ang laro niya kay International Master Irina Bulmaga. Nag-E4, E5, Knight F3, Knight C6, D4, Scotch opening, capture sa D4, yan talaga bookline, Knight F6, kumapture sa C6, yan talaga yan eh, kumakapture dyan, at Bishop D3, depensa sa E4, nag-D5, kinokontrol ang sentro para makaluwag ang black, nag-Queen E2, ayan, para may pressure sa E-file. Yan ang medyo kakaiba kasi po ang natural na linya na ginagawa dito madalas ay yung kumakapture sa D5, pagka-capture dyan and then magka-castle. Dito, nag-Queen E2 muna. Medyo kakaiba ang preparasyon ni Irina. At kumapture sa E4, Knight C3 muna. Bago bawiin ng pawn E4, ay talagang Knight ang ipang-capture dyan para safe at manatili ang light square bishop na hindi ma-exchange. Nag-Bishop B4. Naku, di rin makapalag kasi nakapin eh. Kumapture sa E4, nag-castling, bookline pa ito, capture sa C6. Ayan, no? Kung magbibilangan tayo ng pawns, lamang na ng isang pawn dito ang puti, pero delikado ha, kasi yung king, hindi pa nagka-castling, nasa gitna, nag-rook B8, umilag muna, tumakbo na, castling na, and nag-queen D6. Good move, gustong-gusto ng computer, ang tirang yan. Bishop B5, bookline pa rin mga kamatsas, walang bago, walang nakakagulat pa. Nag-Knight G4, threatening matcha sa H2. G3, force naman yan. Kinapture na ang Knight, capture, and nag-Knight E5. Mukhang pumasok yata sa preparasyon ni Meow Meow. Type na type niya yung mga ganitong klaseng tricky opening. At nag-Bishop F4, pin. Rook takes B5 mga kamatsas. Ang sarap ipapasel pero bookline pa ito. Maaari kasing kabisado pa ni Meow Meow eh. Queen takes B5, Knight F3 check, King G2, ang haba ng linya, bookline pa rin ha. Queen E6. Nung tinignan ko yung laban, akala ko creativity na, yung pala bookline pa. Hindi ako pamilyarado sa linya na ito. Tinan nyo, bitin-bitin no. Bitin yung Knight. Nag-Rook FD1. Ano po ang mangyayari mga kamatsas? Alamin muna natin bago natin napuntahan ang tira na yan. Kung capturein ang Knight, ito po ang malupites dyan na laman, no? Magbi-Bishop D7, no? Ititreat muna yung Reyna. Tapos ang kasunod, may Bishop to C6 na saan pupunta ang King pagka Bishop C6 check? Walang pupuntahan. Naku, mapapasubong magpa-Queenless na lang. Oh, ito, Queen E5 check, Queen C6 check nga lang. Okay? At saan pupunta? Pag pumunta sa E-file, eh may Rook E8, huli na. Queenless. O hindi ganun kalakihan ng lamang pero psychologically parang delikado na po dito ang puti lalo na nakalutang sa gitna yung king. O balik tayo. Rook D1, nag C6, another good move. Bookline pa rin ba? Wala pang novelty oh. Queen A4 and Knight H4, another brilliant move by Meow Meow. Pero dalawang laro pa ang nandito eh. Ibig sabihin, nangyari na to. Aral lang talaga. Kinapture. Queen H3 check. At dito pa lang po nabiak ang theory. Novelty na. Kasi ang old line pumunta sa Queen G4. Pero halos kamukha lang din mga kamatsas. Queen H3, King G1, nag Queen G4 check din eh. O parang Queen F3, ayun. Bumalik po. Bumalik sa hindi pala novelty yung Queen H3 kasi na-transpose eh. Naiba lang ang sequence pero na-transpose. So bumalik sa linya, dalawa uli ang naglalaro dito or ang nakita kong record. Rook D3, Queen H1, King E2, Queen takes A1. Ayun, dito pa lang po magkakahiwalay. O ito na, tunay na to. Rook E3. Ang old line ay Bishop D6. Ayan. Novelty na talaga. Pero tinira ni Irina ay Rook E3. Ang haba ng linya. Oh. Hanggang 25 moves. Memorize. Grabe. Nakakalula yung opening preparation na to. Bishop G4 check. F3. Bishop E6 and King F2. Napabilib ako sa memorization. Bishop H3 para may check doon ang queen. Nag-Rook E1 para pigilan. Yun nga lang binigay yung pawn sa C3. Okay, at nag-Bishop E5 tineret. Queen C5 check, Bishop D4. And nag-Queen D6 tineret ang pawn sa H2. Bishop E5 sinangga.
At nag-queen c5 check, bishop d4, queen d6 at nagpabalik-balik po na tabla ang laban nila. Ang dami po nag-request sa akin ng game na to. Grabe, coach, paki-analyze kahit tabla. Grabe ang mga sacrifices. Ngayon ko lang nalaman, ito pala'y bookline pa. Konti lang ang pihit ng binago. Okay, punta tayo sa game number 2. Ang laro niya kahapon sa round number 7. Kalaban ni Meow Meow dito yung pambato ng India. Malakas din to si Deshmukh. Nag E4, C5 Sicilia, Knight F3, Knight C6 at tinirahan ni Meow Meow ng Rosolimo. Nesbet Dinob attack variation. Ayan, para makaiwas siguro sa malalim na opening preparation. Knight C3, second choice na line ang pinili. Ang common dito yung castling. Knight C3, tapos Knight C7 para mapaalis kagad ang bishop. Kinapture na ni Meow Meow, capture. And simple lang, D3, buksan lang ang dark square bishop. At nag-G6, yan ang plano ay magpa-fianchetto, castling, H3 para wala munang bishop G4, bishop G7, nag-castling, castling na, at nag-rook E1. Yan talaga ang ginagawa sa theory dyan para tumibay yung E5 na bumabara sa power ng fianchetto bishop. At nag-Knight E6 para ma-improve, ilalagay sa gitna, nag-A4, ayan, para mapigilan yung B5 at ang discarding yan, mangangain ng space yan sa queenside. Binarhan ni Deshmukh para talagang pantay lang ang space. At nag-Knight E2, ayan, at iikot papunta po sa F4. So wala pang bago dito, bookline pa. Nag-B6, patibay lang sa C5, A5, and then may option din ang black na baka mag-bishop A6. Nag-Knight F4 na, Rook A7, ayon dito mga kamatsas. Doon sa English video na ginawa ko, yung Rook A7 ang lumabas na novelty. Pero ngayon, may nadagdag sa chess.com database. Hindi siya novelty. Bookline pa. Ito po ang novelty. B3. Yan ang novelty ngayon. No? Nadadagdagan yung database ng chess.com. Okay. Dito kasi ang old line ay simpleng capture sa E6. Okay po? So, nag-B3 muna para kasi may mga bitaw din ang black na minsan nag-sacrifice ang pawn dyan, panira lang sa pawn structure. And then yung B3 at the same time para mahanapan mamaya na pagka-capture, makapag-bishop B2 at lalong tumibay yung E5 na pangbara sa bishop. Nag-H6, ayun lamang, okay? At binigyan po ng bad move ang tira na yan, ayaw ng computer, no? Ang gusto niya is Knight D4, ayan. Kumbaga, stick talaga kung ano ba talaga yung plano ng Knight E6 mo, ituloy mo. Yan. Kaso, medyo may pasakali. Nag-H6 at nag-Knight takes, Bishop takes, and then Bishop B2. Sarap magtagalog, no? Pagka Kaso, napipilitan po akong gumawa sa English. Pasensya na kayo, ha? Pang, ano yun, pang spokening nosebleed dollar yun, Nag-Queen C8, ayan, pressure sa H3. At yung tore ilalagay sa D8, pagpapatungay ilalagay sa D file. Kung ganyan lang ako kabilis magsalita sa English, no? Napakasarap. Queen E2, umiwas kagad, nakaramdam, nakaamoy kagad si Meow Meow na, hoy, tututukan ako sa D-file. Iwas kagad. At nag-Rook D8, Bishop C3. Ayan, ito po medyo tahimik na tira. Pero ang purpose ni Meow Meow ay talagang masecure niya na wag nang makaisip pa na mag-B5 and then C4, babasag. Kasi yan ang nakikita ni Meow Meow siguro na babasag sa kanyang solid pawn structure. Pag B5 dito, hindi pwede, kakainin lang yan at yung pawn sa A5 nakabitin, mga kamatsas, no? So, nag-Rook AD7, battery, Knight H2. Ayan, medyo hinahanapan ni Meow Meow ng panibagong pwesto yung knight, saan ba iikot ng mas epektibo. At the same time, para lalong masemento yung pawn sa E5 ay mag-E4 para tibay na tibay at mapanatiling bad bishop ang fianchetto ni Deshmukh. Nag-Rook D5, F4, H5. Ayan, para mapigilan yung G4. Nakikita naman ni Deshmukh, naku, may G4, may F5 na paparating. At nag-Knight F1. Ayan, hanap-hanap ng mga tamang pwesto. Tiniret ang pawn, Queen F2 depensa, at nag-Rook F8. Ayan, ang basa ko po dito ay baka gustong mag-break ni Deshmukh sa F-file, matutukan ng Reyna, makapag-create ng pressure. Knight E3, takbo, and the Queen H4. Ayan, pressure sa pawn. And nakikita ko dito ay nagpo-form ng atake o pressure, pwedeng mag G4 pagka-depensa muna sa pawn F4. So may nakikita akong basag G4 Nag-Rook DE8 para magkatrabaho ang tore, pang depensa, baka mamaya nga maisipang makapture yung pawn sa E7. Pag nawala kasi yung E7 pawn, yung D6 baka mamaya mapuntahan ng knight yan. So mawiweak.
Kaya pinangalagaan muna at nag-rook F1. Ayan na nga, ito na nga po yung plano na nakikita ko. Pareho kami ni Meow Meow, no, na mag-G4 pero depensahan muna yung pawn sa F4. Pero sa computer hindi siya sang-ayon diyan. Ang gusto niya ay rook E2. Ayan, tapos yung isang tore ilalagay diyan sa F1 pang depensa, then followed with G4, tapos yung tore sa E2 ilalagay sa G file. Napakalakas ng momentum at bayo ng atake na magagawa, mga kamatsyasin, na nakikita ko diyan, ano. Okay, pero nag-rook F1, F5, good move. Talagang dapat gawin kagad yan. Timing na timing yan. Kasi pangbara na kagad sa potential na gagawin pa lang ng puti na basag F5 mamaya eh. So inunahan na, pero dahil nahalata ni Meow Meow na aba, medyo sarado yata, ayoko niyan. O, talagang ininpasan capture para mabuksan and nag G4. Tingnan nyo po estilo ng batang ito. Talagang tapang, oh, G4. Pero mukha nakakatakot eh, no? Kasi yung tore nandyan na hindi kaya mabitin yung knight. So may mga alalahanin din eh. Nag Queen C7, tiniret yung pawn sa F4. Ayan. Bad mo bang binigay? Ang gusto ng computer, mga kamatyas, is Queen D7 na mag-stay lang sa diagonal na yan. And yung Queen D7 ay maipang kahit papaano pang control sa 7th rank. Okay, at balik tayo. Queen C7, nag-knight G2. Yun lang, mga kamatyas. So dito medyo nairita na si Meow Meow na gusto niya depensahan yung pawn F4. Pero sa computer po gusto punitin na mag-G takes H5. Tapos sa continuation, mag-G5. Ayan. At atake, magku-Queen G3, di pa makagalaw ang G-file or ang G-pawn kasi nga nakapin, iiwas po ang King dyan, tapos magki-King H2. Na dito, hindi rin pala makaka-capture G takes F4 kasi may Queen G6 check, tapos makukuha yung Bishop. Okay, timplado ang puti. Yun pala ang magandang tira, no? Pero nag-Knight G2 pa si Meow Meow. Medyo bahagyang napaatras pa yung kaniyang pag-atake sana. So, pinang-depensa sa F4 and nag-Bishop D5. Ang plano, tatagpasin ang Knight para makuha ng tuluyan ng pawn F4 and then para makapasok na rin ang tore sa E2 at kinapture na nga, nag-G5. Ayan. So, may mga pagkakataon kasi nakita natin kanina, G5 tama. Pero this time, hindi na po Wala na sa timing Dito naman ang tamang tira is kainin na yung pawn sa H5. At kapag kinapture yan, may Queen G7, didepensahan ng tore, tapos may capture sa F4. Diyan, nako, medyo delikading ang puti dito, mga kamatyas. Kasi may mga tusok-tusok na paparating. Buhay na buhay ang dalawang bishop. Nabuhay na rin ng dark square bishop na matagal na nakabara. Yan. Okay, pero nag-G5 si Deshmukh Queen G3, ayun, dapat Queen G4 daw, ano? Queen G3, nag-King H7. Ayan, ito po yung may paparealize ako sa inyo, no? Kasi dapat ang tira po dito, manatili lang ang King dyan at yung tore ang ilagay sa G-file. Huwag nang galawin ang Black King. Ano diferensya ng Rook F7 sa King H7? Papakita ko po sa inyo mamaya, paparealize ko sa inyo, no? King H7, nag-Rook AE1 kasi may bababa nga pong nasisilip si Meow Meow dito, kaya kinontrol niya muna, neutralize niya muna, no? At kinapture na, capture, and the Rook G8. Yan talaga ang isa sa plano ng King H7. Bakit ginawa po ni Deshmukh? Para yung tore ilagay sa G-file, maipangtusok dyan sa G-file, may pressure. No? May pressure na paparating. Pero, yan po ay bad move. Ang gusto ng computer dito is B5 Ang layo ng tema. Ang usapan nasa king side. Nandiyan ang ratratan Tapos bigla mag-B5. Ano? Nasa kabila. Pero, sige, puntahan natin. Rook G8. Dito po lumabas. At nahatulan ni Meow Meow kung bakit mali ang King H7 na yan. Ano kaya yung tira na yon, mga kamatyas? Papasel ko sa inyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po, mga kamatyas. Sana po na-post nyo video at nakapag-isip kayo ng maayos. Congratulations sa mga nakakita ng Queen G4. Yan pala malinis sa tiro. Sisilip lang sa F5, umayos na. Ayun, pagsilip dyan at pag na-check yan, sabay ang kasunod Bishop takes pawn. Naku po, napakalaking kadelikaduhan ang mangyayari dito sa Black King. Ayan, sarap sa Tagalog, no? Ano kaya sa English yung kadelikaduhan? Ayun, pag Queen G4, napatira na lang ng Rook F8. Na-realize si Deshmukh, mali talaga. So yung Rook F8 para lang bigyan ng spasyo ang Black King na tatakbuhan. Wala na wala
O halimbawa, capturing nito, parang ang ganda sana, nakatusok sa knight. Pero pag queen f5 check yun ang malungkot O, di king h8 natin, may queen takes f6, yan ang masakit. Pag hinarang ang bishop, matchas. Hindi ko na ipakita to sa English video ko, no? Pag queen g7, capture, matchas pa rin. Di makakagalaw dahil very strong ang diagonal bishop. Ayan, okay. So, kung tore ang pangaharang, may rook e8 check naman. At kapag naging h7, queen f5, matchas naman ang mangyayari. Grabe naman talagang laman ng queen g4 na silip na yon. Grabe. Walang magawa si Deshmukh na rook f8 na lang, queen f5 check, king g8, bishop takes f6. Ito po yung paparating. Talagang iningatan, inagapan niyang papasok na queen na yan. At nag-f takes g5. Tingnan nyo naman, grabe. Biglang namuti ang pawn sa king side, bishop g7, knight f4, nag-bishop f3 para syempre makabawas-bawas man lang, capturein ang h5 pawn. At dito po nag-knight e6. Talagang wala na, naniguro na si Meow Meow talaga. Huwag po kayong overexcite sa mga ganitong sitwasyong na overwhelming ha. May natatalo pa, mamaya mapaganto kayo. Durog na durog ka, rook e7. Pero pag rook e7 ka, capturein lang. Aray! Hindi pala makapture ng bishop kasi nakapin. Talo pang bigla ang puti. Marami na po akong experience sa ganito, especially nung bata pa lang ako. Ang rating ko is approaching 2,000 pa lang. Na overexcite Akala mo parang durug-durug na Ayan, kaya dito naniguro si Meow Meow nag-knight e6. So double attack muna. At dito po dahil sa nakita ni Deshmukh wala nang pag-asa halos, desperate move na. Ito na may mga last chances, mga huling bitaw ng pag-asa. So pamigay na yung bishop sa g7, dalawa nakatutok, ano ang mas wais na capturing sa dalawa? Kinapture ni Meow Meow yung tore. Ayan, para maiwasan na yung mga gulo-gulo. Kasi may gulo-gulo pa gagaya niyan ang ginawa queen h4 Tiniret ang tore, tapos may threatening queen g3 check, mamamatchas pa. Pero sigurista na. Queen e6 check, resign po si Deshmukh. Bakit? Pag kinapture ang knight, may queen e7, matchas. At kapag naman umiwas, may simpleng knight g6, capture ang queen o bush. Resign talaga ang black. Ito po ang kanilang standing after round number 7.